Nadulas po ang dila ni VP Inday Sara Duterte, mga kababayan, at ang mga tao naghiyawan. Woo! Dahil ang sabi ni VP Inday, kung ako na ang magiging presidente. Oh, di ba? Maiinis na naman dito ang mga bangag, mga kababayan. Oh, bagamat sinabi ni VP Inday na, kayo naman, pinapasaya ko lang kayo. Pero, umamin na mismo si VP Sara Duterte, mga kababayan, na diniscuss na niya ito sa kanyang ama, mga kababayan, na si PRRD sa loob ng kulungan. At ang sabi ni Tatay Digong, kung tatakbo ka, Inday, sa pagka-presidente sa 2028, all out support ako sa'yo. Nagbago na ang isip ni Tatay Digong, mga kababayan. Kung dati, sabi niya kay VP Sara, wag kang tumakbong presidente, Inday. Pero ngayon, mga kababayan, ang sabi ni Tatay Digong, kung tatakbo ka ang presidente, ako ang #1 supporter mo. At sana nga lang daw, mga kababayan, makakalabas na siya ng kulungan kung mangyayari iyan. Panoorin niyo po, ha. Maubos ang oras ko. Yes, Ito kasi ang nangyari, mga kababayan. Tinanong kasi ni Boss Dada, o si Boss Dada ba, o sino dyan, mga kababayan, na bakit hindi mo kinakasuhan itong mga taong nagla-libel sa'yo, yung mga kung ano-anong pinapakalat na mga kasinungalingan, mga kababayan. Ito ang sagot ni VP Sara, mauubos ang oras niya. Maubos ang oras ko. Yes, 1,000 kaso. 1,000 kaso. Ang isasampa niya. Hindi lang 1,000, milyon-milyon, mga kababayan, dahil milyones din ang mga bangag dito sa Pilipinas, mga kababayan, na nagla-libel sa So, kanya. ang complainant ako. At dahil lang yon sa aking katayuan bilang Vice President. Tapos susunod pa, Presidente, anak ako. Oh! Tapos susunod pa, presidente na ako. Tapos, pakinggan nyo. Issue po. Tuwang-tuwa ang mga tao, mga kababayan. Pero prior to that, eto ang katanungan ni Boss Dada. Bago yung mga kababayan, sinabi niya, tapos, presidente na ako. Ni alias Rene. And after this, mga kababayan, pakinggan nyo. Mayroong sinabi daw si PRRD tungkol dito sa plano niyang pagpresidente sa 2028. Kung tatakbo siya. Mayroon pang kung, mga kababayan. Kasama po sa kanyang testimonya before, na kayo daw pong dalawa ni Pangulong Duterte ay inaabutan ng baril sa Glory Mountain sa Davao. Dito pumasok yung istorya, mga kababayan, na kung bakit hindi siya nagsasampa ng kaso doon sa mga taong namimeke na, nagpi-fake news na sa kanya. At nag-recant po siya. Kayo po ba ay mananawagan sa mga taga-Senado at mga kaalyado natin sa Senado na maimbestigahan yung recantation na yon ni alias Rene? Para maklear po yung inyong pangalan. Diyan sa investigasyon, okay si Sara. Kahit tayo, mga kababayan, dapat naman talagang imbestigahan yan dahil sabit dyan sa virus eh. Siya ang inakusahan na kung hindi lang panawagan para maimbestigahan. Kung kailangan kung kailangan mag-file ng kaso sa mga nagpilit na mag-present ng witness na hindi makatotohanan ang sinabi ay hindi siya ang magpa-file ng kaso, mga kababayan, na kundi yung nasagasaan. Sinong nasagasaan doon? Si Nakibuloy, mga kababayan. At maging si alias Rene, pwede niyang kasuhan si virus, mga kababayan. dapat mag-file ng kaso. Kayo po, ma'am, since kayo po yung subject doon sa isa pa sa mga subject nung pagsisinungaling niya, gusto nyo rin po bang mag-file ng reklamo doon sa alias Rene? No, ang dami. Sa totoo lang, kung gusto ko lang mag-file, ang dami ko nang na-filean ng kaso dahil ang dami ko ng causes of action, sa totoo lang. Tapos humantong pa nga, mga kababayan, doon na sa may vlogger na pinakusahan siyang daw, karelasyon daw niya yung basketballista ng mga kababayan na pinadalhan ng sulat ni VP Sara. Hinayaan lang niya, mga kababayan. Walang maniniwala sa inyo. Under Philippine laws, libel, cyber libel, harassment, threats, dami na. Pero wala akong pinafailan ng kaso. Pero yan ang mga kababayan, ini-exploit naman ng mga dilaw ngayon. Diba? Ang sabi nila, hindi ka pala napapile ng kaso. Kaya namihasa yan, mga kababayan, dahil hindi nakakasuhan eh. Hanggang ngayon nang sasalot.
sina Dilima o kung ano-ano mga pinapakalat na mga kasinungalingan. Bakit? Kasi paniwala ko, pag ikaw ay nakaupo dyan bilang Vice President, ay kahit sino pa yan, mangyayari talaga yan sa iyo dahil mainit, matindi, madumi ang politika sa Mainit, Pilipinas. matindi, madumi. So, mangyayari yan sa iyo. So, kung every time merong cause of action, tulad yan, kunwari, merong cause of action dyan, mag-file ako ng kaso, maubos ang oras ko. Mauubos 1,000 ang oras. kaso ang 1,000 kaso ang Hindi complainant. lang libo-libo. Milyon ang kakasuhan dahil milyones ang mga dilawan. Ako. At dahil lang yon sa Maubos din ang pera. aking katayuan bilang Vice President. Tapos susunod pa, Presidente, anak ako. Wow! Oh, tataasan naman ang kilay ng mga dilaw nito mga kababayan, mga bangag, mga pulahan, mga bangagan. Assuming na naman na mag-presidente yun sana. Inggit lang kayo. Umanda kayo mga bangag. Ito si VP Sara na ang presidente. Tapos, Oh. Tuwag-tuwa ang mga tao. Presidente. pinapatawa ko lang kayo kasi alam ko kasi Oh, half-net. Oh, joke lang daw mga kababayan. Pinapatawa lang daw. Pero half-net. At least mayroon ng half-net mga kababayan. Nasa gitna na tayo. Oh. pagod kayo sa biyahe. Pagod kayo sa biyahe. Pinapatawa lang ba o nadulas ang dila? Oh. Nainit pa, naulanan. So, pinapatawa ko lang. Walang bawian. Nasabi mo na. You're waiting for ano, ma'am? December of next year. Walang bawian. Nasabi na niya mga kababayan. Ang sabi niya kapag presidente na ako, may plano. We support you all the way, VP Inday Sara Duterte. 101% Dalmatian. UK. Para yan sa presidential soon sa 2028 for President Sara na Duterte. Sabi ni kanina, napag-usapan namin yan eh. Oh, napag-usapan nila ni Tatay Digong. Eto mga kababayan ang interesting part. Dahil parang kumpirmasyon na rin ito mga kababayan eh. Although, itindihin natin mga kababayan na hindi pa talaga ito pwedeng anunsyo ngayon ni VP Sara Duterte dahil lalo na naman siyang gagawa ng issue mga kababayan. Yan naman talaga ang galawan ng mga politicians. Diba? Hindi sila nag-aanunsyo ng ahead of time mga kababayan. Maliban na lang kung talagang hibang ka. Hambugera, hamburger. Mag-aanunsyo ka mga kababayan ahead of time. Majijinx ka niyan mga kababayan. Ewan lang natin ha. Sa tuwing gagawin mo kasi yan mga kababayan, parang nag-i-invite ka ng bad luck. Kaya itindihin natin si Sara mga kababayan na hindi na muna niya inaanunsyo ang kanyang pagtakbo. For now ha. For now. Be patient pero mayroon na tayong hint mga kababayan. Ito ang sabi ni Tatay Digong. 2028 elections, sabi niya, Sabi niya, 2028 election na. Specific. sabi niya, kung gusto mong tumakbo ka. Yes! Isa ako hindi isa ako. Sabi niya, ako ang pinakaunang mag-contribute. Si Tatay Digong ang nagsabi niya na kababayan na kung tatakbo si VP Sara Duterte, siya ang unang-unang magko-contribute tumulong sa iyo. Sabi niya, sana lang ay nasa labas na ako sa kampanya. Sana nga makalabas na si Tatay Digong mga kababayan. 2028, Diyos ko. 3 years from now. Pag yan si Tatay Digong, andyan pa rin sa loob ng ICC mga kababayan. Mukhang wala ng pag-asa. Sana makalabas na si Tatay Digong ASAP. Kasi gusto ko mangampanya, pero sabi niya, Gusto mangampanya ni Tatay Digong kay VP Sara. sa akin natatakbo ka, sabi niya, ako yung Unang tutulong. Yeah. Yes. Yo, tapas, yo. So, anong masasabi niyo dito mga kababayan? Na indirectly. Directly na nga, nasabi na ni VP Sara na kapag siya na ang presidente, pero half meant niya, para lang daw matuwa kayo mga kababayan. Pero eto na rin, mayroon na ring say si Tatay Digong na he will support VP Inday Sara Duterte all the way kapag tatakbo siya ang presidente. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.